Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na to. Friday na, weekend na, no? So, yung iba po sa atin, parang feeling mo, masaya ka na dahil naging productive ka from Monday to Friday sa iyong trabaho. Pero merong mga ilan naman na tila ba ay stress pa rin. Ang daming iniisip na problema, ang daming hinahabol na reports, no? Ang daming hinahabol na quota, at kung ano-ano pa, di ba? At marami pang mga pangarap na gustong makuha na kagad, at tila ba wala ng panahon. No? Talagang nagmamadali na ang lahat. Pero siyempre, dapat wag po tayong magmadali. Dahil kahit anong gawin natin, di ba, baka pa tayo ay mapahamak. Kung hindi pa napapanahon, ay pinilit mo na ang sitwasyon. Kaya sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, He has made everything beautiful in His time. So yun, napakalinaw po, no? Napakaiksi lang pero malinaw na mayroong panahon sa lahat. O ibig sabihin, yung timing ni Lord ay perfect time. Hindi sa late, hindi sa advance, sakto lang kung kailan niya ibibigay ang mga hinihiling natin sa buhay. Marami kasi sa atin, talagang gusto nila, minamadali na, even yung pag-asenso sa buhay. Yung iba, gagawa ng hindi maganda. Kaya nga minsan, mabalitaan po natin, di ba, sa TV o social media, na may nag-snatch o nagnakaw. Tapos pag nahuli sila, anong gagawin niya lang dahilan? Kasi po wala pong pambili ng gatas yung anak ko. Kasi po may sakit yung nanay ko. So ginagawa nila ng mabilisan. Kahit illegal pa yung kanilang ginagawa. Minsan naman yung iba, yung mga one time, big time. Nagbibenta sila ng mga droga. Nagnanakaw din sila ng mga mamahaling gamit. Okay, papasukin yung pawn shop o yung bangko, kung ano-ano pa mga masamang gawi. Dahil hindi sila makapaghintay, di ba, sa panahon. At minsan hindi rin sila nagsusumikap. Gusto nila talaga one day millionaire lang sila. So lahat po tayo may magandang plano ang Diyos. Kung sa panahon ngayon nahihirapan ka, marami kang iniisip, mga stress mo sa buhay, ay tuloy lang po, no? Tuloy lang po ang buhay dahil hindi mo alam. Habang ikaw ay nagsisikap, habang ikaw ay nagdarasal, may ginagawang magandang plano sa iyo. Ano man ang iyong sitwasyon. Kagaya po, di ba, nila Moises, no, sa Old Testament. Sino mag-aakala na itong si Moises na tinapon na sa ilog, tapos nakuha pa, no, yung reyna ng Paraon, tapos sino mag-aakala na siya pala yung tagapagligtas ng Israelita, sa pala yung magdadala papuntang Israel. Diba? So, hindi maganda yung sitwasyon, pangit, pero meron palang plano ang Diyos. Ganon din po kay San Pablo. No? Si San Pablo ay isang masamang tao din. Kinakaladkad niya yung mga naniniwala kay Kristo o yung mga Kristiyano, pinapasok niya at kung ano pang ginagawa niya. Pero sa kabila nun, meron palang magandang plano sa kanyang Diyos. Sino mag-aakala rin, no? Nang tumutugis sa ating Panginoong Jesus ay siya rin magiging apostol o sa isa sa mga alagad niya na talagang maraming sinulat sa Bible. So hindi naman po natin sinasabi dito na kailangan gumawa ka muna ng masama para may gawing mabuti sa iyo ang Diyos. So kahit ano pa po, no, kahit anong sitwasyon natin, maghintay lang po tayo sa plano ng Diyos dahil hindi natin naabot ang kaisipan ni Lord. Hindi natin alam kung anong plano niya. At masyadong malawak at tayong mga tao ay masyadong limit lang po, no? Ibig sabihin, i-respect lang po natin yung process ni Lord. Maghintay tayo. Kung hindi umaga sa puno, kung ngayon ay nagtatanim ka pa lang, malayo pa ang harvest, no? Kailangan mo pagdiligin yan, alagaan yan, yung puno, hanggang sa darating yung araw, ay mamumulaklak yan, kasunod na ay magkakaroon ng bunga. Ganon din po sa ating buhay. Walang madali. Mas madali po, ay mas maganda po kung pinagsisikapan natin ng lahat.
kumbaga dahan-dahan tayo, no? Dahan-dahan tayo nagsusumikap, dahan-dahan tayong naabutin ang ating mga pangarap, at alam ni Lord, no, yung pagsisikap po natin ay hindi yan pababayaan ni Lord. Gagantihan at gagantihan tayo at bibigay at ibibigay ni Lord ang ating mga kahilingan. Kaya kung ngayon, halimbawa, may sakit ka, medyo malala, no, naka-bedridden ka, o nasa hospital ka man ngayon, minsan, nilalagay din tayo sa ganong sitwasyon. Siguro, kung naka-hospital ka ngayon, baka nung time na malakas ka, wala ka ng time sa pamilya mo. Lagi kang busy sa trabaho mo, lagi kang busy sa negosyo mo, o lagi kang busy sa mga kaibigan mo. Nawawalan ka ng oras sa mismong pamilya mo na kailangan talaga ay sila yung asikasuhin mo at mahalin mo. Subalit, no, sa sobrang busy mo nga, wala kang panahon. Kaya ngayon, dahil may sakit ka, kaya siguro hindi pa inaalis, para makabanding mo. Ngayon, may time ka na sa pamilya mo, nakakausap mo, nakakabanding mo, at nare-realize mo na kailangan palang bigyan ng oras yung pamilya. Minsan po, no, nilalagay tayo sa kawalan ng Diyos sa ating buhay. Dahil pag walang-wala tayo, naiisip natin si Lord. Nagbabalik loob tayo dahil wala na tayong matakbuhan. At doon, nakikilala pa natin na mas mabuti at lalo pang lumalalim ang ating pananampalataya sa Kanya. At kalaunan, no, kung mayroon mang hindi maganda nangyari, yun pala yung bunga nun. Maging maayos yung pamilya mo, bibigyan mo sila ng oras, at umiwas ka na sa mga bagay na hindi nakakapabuti sa'yo, lalo na sa iyong pamilya. Kaya kung dati wala kang pakialam, ngayon ay may malasakit ka na sa pamilya mo. Kaya yun po ang ating laging tinilagay sa ating puso at isipan, na huwag po nating madalihin ng lahat. Meron pong oras sa lahat. Ang importante lang, gagawin natin ang ating trabaho. Kaya nga sabi sa kasabihan, no, tayo mga Pilipino, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Lahat po makakamtan natin sa tamang panahon. In God's perfect time ay ating mapagtagumpayan. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na malubhan ang karamdaman, problema mo sa pamilya at problema rin sa financial, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal. Kagaya ng sinasabi natin na may perfect time si Lord. Lahat ng ating mga kahilingan ay Kanyang ibibigay. So tayo po manalangin, Lord, i-bless na po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na. At lahat po ng nanonood sa aking vlog, ipuhin niyo po ang iyong mapagpagaling na kamay. Kaplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganun din po sa pamilyang nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan po namin lahat. Lalo na po, yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano nila iraraos ang kanilang pamilya. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito yung hiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.